Matagal ko na po talaga kinikimkim yung ano. Pag naalala ko po yun, masakit po. Ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo. Kasi hindi nyo po kasi alam yung mga nangyayari sa production po eh. Hello! Good morning, good afternoon, good evening! Nandito na naman tayo sa Usapang Filmart! Ladies and gentlemen, we would like to introduce to you yung aming special guest for today episode na napaka-special. Walang iba kundi si Earl Erickson Ocon! Kumusta, Kuya Tor? Welcome! Si Kuya Tor, matagal-tagal ka na rin dito, di ba? Nag-start. Since 2016, 15. O, di ba? Isa siya sa pinaka-matagal na dito. Actually, si Kuya Tor, nag-start siya as production. Pero kasi may question ako, Kuya Tor. Kasi lahat sila, tatlo sila magkakapatid nandito sa Film Arts. Opo. Pero lahat ang pangalan nila, Earl Erickson. Wala bang pwede mo ba explain? Pati yung anak ko, Pearl. O diba, lahat sila Earl Erickson, kaya nakakalito. Pero iba-iba lang ang palayaw. Bakit Yes, ba ganun? Yung first lang po, Earl, pero yung second name, iba-iba na. Ako, Erickson, tapos Louie, Lindo, Junior. O diba? Tapos yung kapatid namin babae, Pearl Shena. Tapos yung anak ko, Pearl din. O diba? Parang wala nang ibang pangalan. Pearl yung Mimi. Talagang kinuha nyo na talaga ang Earl. So anyway, paano ka ba, Kuya Earl, nag-start? Paano ka ba din napunta dito sa Film Arts? Na-introduce po ako sa Film Arts, sa isang artist din po dito sa Film Arts. Veteran na rin po, si Kuya Ron Gan. Doon po kasi ako nakatira dati sa bahay nila. Ako po yung nag-manage dati ng computer shop nila. In fact po, dapat kasabayan ko lang sila Earl noon, nag-ano. Earl na kapatid mo? Yeah po, si Earl. Nagbabantay po kasi ako ng may yung business niya. So yung kapatid ko na lang yung pina-apply ko dito. So yun ang unang napunta dito sa amin. Yes po, yes. Kasi di ba na-interview na natin si Kuya Ron. Yes. So nandun si Tor, nagtatrabaho noon sa business mo ni Ron Gan. Business ni Kuya Ron. Ako yung nag-manage dati. Yun. Tapos nadala ka rin dito. Yes po. Ang pinakauna kong project dito, yung recital po sa Ever Butesco. Kumbaga lang po ako noon, extra lang. Tapos sabi ni sir na pwede raw ako regular. Nagtuloy-tuloy po ako. So umabot ka na hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So kumbaga 2015 po ata yung recital noon eh. So napapasama ka na ng mga nagpapanggasinan tayo, Yes, naglalaunyon tayo. Yun po yung kasagsagan talaga dati na puro out of town tayo. Kasi talagang itong Film Arts, yung mga stage play natin, umiikot tayo halos sa buong Pilipinas. So last time na kasama namin si Earl, si Tor, ay nandun kami noon sa Pangasinan, nandun kami sa La Union, kumbaga nandun kami sa Laguna, kumbaga so kung saan-saan kami napupunta. Ngayon, nung time na yan, talagang nakita ko yung potential naman ni Kuya Tor, no? Sabi ko, Tor, tulungan mo ako dito sa production. Kasi siya naman talaga nakikita ko talagang may potential sa production. So, naging production namin siya ahead. Nung time na yan, kakasama sila ni Kuya Jemmer. So, magkikilala nyo rin si Kuya Jemmer kama time, di ba? Yes. Okay. So, bigyan mo naman kami, Kuya Tor, ng mga experiences mo dito. Since napakatagal mo na rin pala dito sa Film Arts. So, baka may mga experience ka dito, di ba? Ano bang nagawa sa iyo ng Film Arts? Yes. Marami. Dito ako nag-mature, dito ako nagkaasawa, dito ako nagkaanak. Hanggang ngayon, Film Arts pa rin. Dapat lang. Ang experience ko lang sa Film Arts, masaya sa... Kasi para ka lang naglalaro, di mo maiisip yung pagod. Kasi worth it eh. Pagka mag-i-start na yung show. Ang mahirap lang nung dati sa production, talagang puyat,
pagod. Tapos, yun yung mga ano, pero saglit lang naman yan eh. After ng show, pahinga na. Kung pagka nag-show, wala na siyadong gagawin. Ano na lang, magbabantay na lang sa mga bata, sa mga mga student kung may something problem. Minsan kasi talagang si Kuya Tor, minsan tinutulungan nila kami pagdating doon sa marshalling. Kasi ako, kumbaga, ang assignment ko talaga, yung safety. Pag nag-show kami, tinitingnan ko talaga overall safety. So, minsan talaga kailangan ko, sabi ko, Tor, tulungan mo naman ako, tingnan mo dito sa area na to, di ba? Yung mga bata, o kayo yung mga audience, tapos tini-check up din namin yung electrical system namin. Iniikot namin yan. So kasama ko si Tor parati sa pagtingin, kasama din si Kuya Jemmer, pagtingin namin sa mga equipments. Kasi mahalaga yan pagdating Aside sa from, production. ano ba, Kuya Tor, dun sa pinaka nahirapan ka na time ba dito sa film arts? Baka naman may ma-share ka, di ba? Meron po. Di ba? 2017 po ata yun, 2018. That time na continuous yung show. Tapos, dalawa na lang kami ni Jemer yung naging production. Grabe yun! A4 Classic yun, dalawa lang kami yung production. Kami yung nagbababa ng gamit. Inaakit nung dati yung yung dating office. Yung office namin, 4th floor. Yes, totoo yun. Tapos yung mga equipment namin, mga dinosaur pa, mga old model, sobrang bigat. Oo, totoo naman yun. Kulang na lang, pati yung service namin, iakyat namin sa 4th floor. Dalawa lang kami ni Jemer. Alam mo talagang bilib na bilib ako sa dalawang to. Sabi ko nga, itong talagang taong maaasahan talaga itong dalawang to. Si Kuya Tor talagang bibit-bitin niya yan. Kaya sabi ko nga, itong mga kasamahan natin dito, ito yung may sasabing merong dedication. At meron silang magmamalasakit sa kumpanya. May diba? puso. May Kasi di puso. ba pag hindi mo naman mahal itong ginagawa mong to, hindi ka naman tatagal dito. Tatagal. Diba? Imaginein mo, 4th floor yon, magdala ka na lang ng mga speakers, di ba? Kung gaano kahirap yun. Kung pwede nga, nag-isip nga ako nun na, baka pwede na lang natin i-slide. Kasi magbubuhat talaga yon ng from 1st floor hanggang 4th floor. Kasi nakapag-asawa na si Tor lately lang, di ba? Lately lang, pandemic time, 2019. So saan mo naman nakilala yung 2020. yung girlfriend, yung naging asawa mo na pang-asawa? Ano po siya, kasi yung office po natin dati sa Don Antonio, siya, cashier siya sa isang salon. Sa isang salon. Bakit nagpupunta ka doon sa salon? Hindi, yung pandemic po kasi, kaming dalawa ni Jemer, habang wala kami ka-income no kasi pandemic, nagtinda kami ng kung ano-ano sa highway, sa mismong sa tapat ng Andox yun. Nagtinda kami ng sigarilyo, ng candy, tapos lumago, nag-invest kami, kami ng fruit stand, yung mga prutas. Uy, ano malakas, di Yun ba? ba yung time na yan? Kasi pandemic nga di ba? Yan ba yung time na nagstay kayo sa office? Yes po, na-trap kami sa office. Hindi sila Nung pandemic kasi, as in, bawal 5 pa lang, o 4 PM pa lang. Wala nang katao-tao, puro pulis na, hindi ka makakalabas. Kaya trap kami sa office, doon kami tumira ng ilang buwan. Pero kasi ngayon guys, alam nyo, to si Tor, hindi na siya masyado sa production. Ngayon, si Kuya Tor, nahuhugot na rin namin maging siya na yung artista na. Naging artista na rin namin, di ba? So aside from from production, kumbaga medyo nag-level up na siya, naging artista na din. So ano experience mo dun sa pagiging artista? Sobrang po, ang una, kinakabahan po ako nung una yun. Tapos, nung yung medyo na-catch up ko na po, masaya. Tapos parang excited ako lagi na pagka may rehearsal. Actually, ako yung pinakauna lagi pagka-rehearsal. Ako yung pinakauna Early bird. Oo. Paano mo nagagawang mag-artista and galing ng production? Ay, ito po yung ito yung pinakalimuot na ko kasi that time po nung production po kami ay ako nasunog yung tirahan namin.
dun sa Pearl Drive. Oo. So yun yung pinaka Pati titirahan, may Earl pa rin, Pearl. Yun yung worst Pearl Drive pa Pearl rin. Drive pa rin. Oo, nakatira May kami Earl pa. dahil nasunugan kami sa Pearl Drive. May Earl pa rin. Pearl pa yan. Hindi ka na tinanggalan ng Pearl na yan. Anong Earl? Sa Pearl Street. Oh, tapos? Tapos nag-request ako kay Kuya Jay Oo. na kuya, if may kulang na na artist, mga ganun, kung kahit taong bayan, dagdag income para makabawi-bawi kasi wala po kasi talaga kaming naisalba. Zero talaga kami, back to zero. Kaya yung time na yun, sakto may kulang. Tinawag ako kasi artist. Grabe yung ko. Minsan 2 or 3 days walang tulog kasi production, ako yung nagmamando, nag-set up, naghahanap ng costume, lahat. Mula madaling araw, maghanap ng costume. After ng show, kami rin magbabaklas, kami rin mag-uwi sa Yes. papunta dito. O, diba, Kaya pagod-pagod talaga yung dating. experience na gano'n, diba, mahirap pag hindi mo talaga gusto yun. Nag-i-enjoy doon sa trabaho. Mahirap, di ba? Passion na po talaga kahit na... Speaking of the passion, yun naman pinag-uusapan natin, di ba? Lahat tayo, hindi naman tayo tatagal dito kung wala yung passion na yan, di ba? Iba Ayan yan, talaga, iba. diba? Pag ginusto mo yung ginagawa mo, yun ang dyan. So... Kasi hindi mo, katulad dyan, wala nang tulog. Ay, yung costume namin dito, super parang isang buong Siyempre dati talaga, minsan kasi pag nag-show tayo, di ba, lalo na pag 4 Classic, nakaka-windang na yan kasi andyan. Iba-iba yung costume. Halos lahat, dadalhin mo. Yes, lahat yan ng costume na yan. So, sila ang nag-aasikaso niyan. May mga experiences din kami na syempre minsan na talaga nawiwindang na ako. Sa venue na kami, tapos may naiwan, di ba? May mga ganun pa kaming mga scenario, di ba? So, wala silang choice. Ang dami kong babalikan nila talaga. Babalikan talaga namin. Oo. Kasi di naman... Pero may time naman na nagagawa ng paraan. Yes. Yun po yung... Pwede naman kasi may oras lalo na pag malayo, di ba? Kailangan mag-improvise na lang tayo. Pero kung medyo malapit ang Kung venue, motorin yan lang. kailangan nating balikan talaga. Babalikan Kasi mo kung talaga. hindi, lagot kayo. Yun. Pero nagagawa naman natin ng paraan. Yung Yes, nasabi ko nga sa kanila, pag nag-show kami, may times na, sige, galit-galit tayo. Pero trabaho lang yun, di ba? Pero after the war, okay pa rin naman tayo. Kasi pareho naman nating mahal itong ginagawa natin. Yung nga sasabi natin, nitty-gritty ng teatro. Kasi akala ng iba, wow, gala ang teatro, ito, ang hirap nung nasa likod ang production, di ba? Kaya si Thor, experience na yan kasi production siya dati. Ano ba mga Alam na yan, experience di mo, ba? Kuya Thor, na aside from yan, may mga naiiwan, ano pa mga experiences na mga nangyayari sa backstage? Kasi kumbaga, sa backstage kayo di ba? Yun ang So meron ba bang mga masishare sa atin? Halos lahat ng show kasi every time na show, ako yung may hawak ng radyo Ako may isa talaga akong radyo. Tapos sa dinami-dami ng production, ako lagi tinatawag. Pag may tumawag sa radyo, di ba? Kuya Thor, kailangan ng ganito. Kuya Thor, kailangan ng yun lagi Kuya, yung radyo. costume. Kuya, ganito, di ba? So, hindi ka ba nag-ano Hindi ka ba napapagod doon? Ang sa akin kasi trabaho talaga Saka normal lang naman, parang naging normal na po sa akin yan Kasi every show parang Ganun Ganun na yung cycle ng every show Parang naging sistema na. Magana. Kaya kudos talaga sa production people. Kaya guys, pag kayo nasa production, tandaan nyo, i-enjoy nyo talaga. Mahirap, nakakapagod, pero pag ini-enjoy nyo, parang laro na lang. Make it from Thor, di ba? Yes. Siyempre, pag masaya ka doon sa ginagawa mo, parang wala lang yun. Parang hindi yan nakakapagod. Yan nga sabi ko sa kanila, ang pagod, tulog lang. Yes. Pagising mo, buhay ka na naman. Ayun lang. Ayan na naman, di ba? Enjoy lang. Enjoy life. Yun lang tayo. Thank you so much, Kuya Thor. Thank you for coming dito sa Usapang Film Arts. Okay? Please, like! Subscribe! And
ring the bell. Thank you! Thank you, thank you.